Madaming hindi pumapansin sa halamang ito at madalas ay pinagkakamalan pa itong isang ligaw na damo lamang. Ngunit ito pala ang solusyon sa napakaraming sakit at isyu sa ating kalusugan. Ang Peperomia pellucida o mas kilala sa tawag na ulasimang bato o pansit-pansitan ay isang halamang gamot na natural na tumutubo dito sa Pilipinas at kalimitan itong makikita sa mga malilim at mamasamasang mga lugar. Kilala ito sa makintab at hugis pusong dahon, pati na rin ang translucent o malakristal nitong berdeng tangkay. Ngunit karamihan sa atin ay hindi alam ang napakalakas at napakarami nitong benepisyo sa ating katawan. Kaya naman sa video na ito ay ating tatalakayin ang 12 benepisyo ng pansit-pansitan o Peperomia pellucida. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 12. Anti-headache at dengue fever. Para sa pananakit ng ulo, ang katas ng dinikdik na dahon ng Peperomia pellucida o pansit-pansitan ay karaniwang pinapahid sa noo o sentido upang makatulong sa pagpapagaan ng sakit ng ulo. Batay sa mga animal-based studies, nakita ang pagbaba ng prostaglandin levels, mga compound na may kinalaman sa inflammation at pananakit, na siyang dahilan kung bakit epektibo itong natural na lunas. Samantala, sa mga kaso naman ng dengue fever ay ginagamit ang halamang ito bilang karagdagang lunas upang maibsan ang lagnat at pananakit ng katawan. Sa ilang pag-aaral, nakita ang malinaw na anti-inflammatory properties ng halamang ito na posibleng dahilan kung bakit ito nakakatulong sa mga sintomas ng dengue, lalo na sa aspeto ng pain management at fever relief. Number 11. Anti-eye inflammation o pamamaga ng mata. Ginagamit ang katas ng halamang Peperomia pellucida o pansit-pansitan na hinaluan ng malinis na tubig bilang isang eye wash upang maibsan ang iritasyon ng mata. Sa mga lugar na kulang ang akses sa gamot, ito ay tradisyonal na remedyo. Bagamat wala pang malawak na clinical trial, ang anecdotal evidence mula sa rural communities ay nagmumungkahi ng benepisyo nito laban sa pamumula at pamamaga ng mata. Number 10. Helps prostate problems. Ang pansit-pansitan ay kilala sa kakayahang tumulong sa mga sintomas ng benign prostatic hyperplasia o BPH tulad ng madalas at mahirap na pag-ihi. Ang halaman ay may mga diuretic properties na tumutulong sa pagpapalabas ng labis na likido sa katawan na maaaring magpabawas ng pressure sa prostate area. Ayon sa pag-aaral mula sa isang universidad sa Manila, ang regular na pag-inom ng kalahating tasa ng pinaglagaan ng sariwang bahagi ng pansit-pansitan 3 beses sa isang araw ay maaaring magkaroon ng ginhawa ang pasyente. Iminumungkahi na ito ay inumin ng walang halo upang mas maabsorb ng katawan ang aktibo nitong mga sangkap. Number 9. Anti-gout o pananakit dahil sa uric acid. Ang gout ay dulot ng sobrang uric acid sa katawan dahil sa diuretic property ng halamang pansit-pansitan o Peperomia pellucida. Tinutulungan nitong mailabas ang excess uric acid sa pamamagitan ng pag-ihi. Sa isang Thai study noong 2015, bumaba ang serum uric acid levels sa mga daga na binigyan ng Peperomia pellucida extract. Iniinom ang kalahating tasa ng decoction 3 beses sa isang araw upang makatulong sa mga senyales ng gout. Number 8. Anti-arthritis o rayuma. Ang rayuma ay sanhi ng pamamaga ng kasukasuan at napatunayang may anti-inflammatory compounds ang pansit-pansitan. Iniinom ang pinaglagaan nito araw-araw at maaaring dikdikin din ang dahon at ipahid sa apektadong bahagi.
Ayon sa Philippine Journal of Science, bumaba di umano ang inflammation markers ng mga subjects na sumailalim sa pag-aaral na uminom sila ng pinaglagaan ng Peperomia pellucida. Number 7. Helps renal and kidney problems. Ang diuretic properties ng halamang pansit-pansitan ay napatunayan sa ilang isinagawang pag-aaral kung saan tumaas ang urine output ng mga animal subjects. Ito ay maaaring makatulong sa pag-flush ng mga toxins at mapanatili ang kalusugan ng ating mga bato. Sa traditional medicine, ang pinagpakuluan ng dahon at tangkay ng pansit-pansitan ay iniinom bilang tsaa araw-araw bilang bahagi ng kidney cleanse o maintenance therapy, lalo sa mga taong may dinaramdam sa kidney o hirap umihi. Number 6. Controls high blood pressure. Ayon sa laboratory studies mula sa University of Ibadan sa Nigeria at sa Jamaican research na inilathala sa Medicinal and Aromatic Plants Journal noong 2012, napatunayan na ang Peperomia pellucida o pansit-pansitan ay may potensyal na magpababa ng blood pressure. Iniulat din na ang aqueous extract nito ay nagpapaluwag ng daluyan ng dugo, isang mekanismo na karaniwan ding epekto ng mga modernong gamot para sa alta presyon. Bagamat wala pang sapat na clinical trials sa tao, karaniwang iniinom ang kalahating tasa ng pinaglagaan ng sariwang pansit-pansitan 3 beses kada araw bilang suporta sa natural na regulasyon ng presyon ng dugo. Number 5. Anti-digestive issues. Para sa mga kondisyon tulad ng pagtatae at pananakit ng tiyan, ang decoction ng Peperomia pellucida ay mabisang natural na lunas. Upang maihanda ito, pakuluan ang hiniwang sariwang bahagi ng halaman sa 4 na tasa ng tubig sa loob ng 10 to 15 minutes. Uminom ng kalahating tasa nito bawat oras habang nananatili ang sintomas. Ayon sa isang pag-aaral mula sa isang universidad sa Pilipinas, taglay ng halaman ang mga antimicrobial compound na may kakayahang labanan ang mga karaniwang sanhi ng diarrhea gaya ng E. coli at Salmonella. Bukod dito, napatunayan din sa isang animal study na may antispasmodic effect ito. Ibig sabihin, nakakatulong itong pakalmahin ang mga muscle spasms sa bituka na nagdudulot ng kabag at iba pang abdominal discomfort. Number 4. Helps mental excitement disorders o pagkabalisa. Ang sedative effects ng halamang pansit-pansitan ay napag-aralan sa isang Brazilian study kung saan ipinakita ang mild calming effect nito sa mga hayop. Bagamat kulang pa sa clinical studies para sa tao, pinaniniwalaang makakatulong ito sa mga may anxiety o insomnia. Uminom lamang ng tsaa mula sa dahon bago matulog at makakatulong itong pakalmahin ang isipan at nakakatulong i-relax ang mga muscles para sa mas masarap na pagtulog. Number 3. Helps skin inflammations. Ang sariwang dahon ng Peperomia pellucida o pansit-pansitan ay dinidikdik at direktang ipinapahid sa apektadong bahagi ng balat 2 beses kada araw at karaniwang ginagamit ito sa paggagamot ng pigsa, maliliit na sugat at iba pang kondisyon gaya ng eczema at dermatitis. Pinapabalis nito ang paghilom ng balat sa pamamagitan ng pag-repair sa damaged tissues. Isang pag-aaral mula sa Journal of Ethnopharmacology ay napag-alamang may antimicrobial properties ang halaman at ito ay mayaman sa flavonoids at tannins, mga natural na compound na kilala sa kanilang anti-inflammatory at antioxidant properties. Kaya't epektibo ang pansit-pansitan sa pagbabawas ng pamamaga at iritasyon ng balat. Number 2. Anti-pimples o tigyawat. Ang sariwang katas o dahon ng pansit-pansitan ay ipinapahid sa apektadong bahagi ng muka na may pimples o tigyawat. Base sa in vitro studies, ang nagpatunay na ang extract nito ay may antibacterial activity laban sa Propionibacterium acnes na pangunahing sanhi ng tigyawat o pimples. Number 1. Anti-sore throat o pananakit ng lalamunan. Ang mga anti-inflammatory at antibacterial properties ng pansit-pansitan
ay napatunayang mabisa laban sa Staphylococcus aureus, isa sa mga karaniwang sanhi ng sore throat. Pakuluan lamang ang dahon sa malinis na tubig at gamitin ito bilang tsaa o pangmumog tuwing umaga at gabi. Makakatulong ito na mapawi ang iritasyon at pamamaga sa lalamunan. Sa mga lugar na may limitadong access sa synthetic medications, ito ay isang natural at effective na alternatibo. Ikaw kaibigan, pamilyar ka ba sa pansit-pansitan o Peperomia pellucida? Nakakita ka na ba nito? At anong sakit o karamdaman mo naman ito nagamit? Share mo naman sa comments para malaman namin. Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out.